Isang kinatatakutang dalaga ang makikilala ni Zeus bilang boss at papayag siyang magpanggap bilang nobyo nito kapalit ng malaking halagang kailangan niya upang maipagamot ang may sakit na ama ng kanyang totoong nobya. Ngunit hindi akalain ng dalawa na mapapamahal pala sila sa isa't isa. Ano kaya ang pipiliin nila? Ipagpatuloy ang pagmamahalan kahit na sila'y may masasaktan o babalik sila sa kani-kanilang buhay at kalimutan ang kanilang pinagsamahan. Sana ay magustuhan niyo po ang handog na kwento ng Love Audio na pinamagatang Unintentional Love Story. Si Julia May Remulla, isang babaeng walang puso pagdating sa trabaho. Lahat gagawin niya para ipagmalaki siya ng kanyang magulang at para na din patuloy na maging matagumpay ang kanilang kumpanya. Si Zeus Anderson naman ay isa namang masipag at matalinong empleyado ni Julia at nagpaplano ng magpakasal sa babaeng matagal ng kasintahan. Ngunit isang sitwasyon ang papasukin nilang dalawa kung saan si Julia ay pilit ipapakasal ng mga magulang sa isang lalaking hindi niya kilala at sa kauna-unahang pagkakataon ay tatanggi siya sa mga ito at magpapanggap na meron ng ibang minamahal. At dun papasok si Zeus Anderson na tatanggapin ang bayad kapalit ng pagpapanggap bilang nobya ni Julia. Dahil na din sa ama ng kanyang kasintahan na may sakit at kinakailangan ng malaking halaga para mapagamot ito. Pero ang pagpapanggap na akala niyang magiging madali lang ay hindi pala. Hindi madali dahil sa pagpapanggap na ginagawa nila ay unti-unti niyang napapakita kung sino siya sa likod ng matapang na mukha na yon. Unti-unti nilang nabubuksan ang mga bagay na hindi dapat buksan dahil sa pagpapanggap na ginagawa. At unti-unti nilang nakakalimutan na nagpapanggap lang sila. Ngunit hindi akalain ng dalawa na mapapamahal pala sila sa isa't isa. Ano kaya ang pipiliin nila? Ipagpatuloy ang pagmamahalan kahit na sila'y may masasaktan? O babalik sa kani-kanilang buhay at kalimutan ang kanilang pinagsamahan? Unang beses na sumuway ako sa kagustuhan nila. Matapang kong sinalubong ang mga mata nila. All my life, I followed them. Lahat ng kagustuhan nila, kahit pangalabag sa kalooban ko, pinipili ko pa din siyang sundin. At ngayon gusto ulit nilang pangunahan ang buhay ko? Ayoko. Matigas na sagot ko sa sinabi ng mga magulang ko. They are discussing to arrange my marriage. Nalabis kong kinakainis. Kapwa sila napatigil sa pagkain at napatingin sa akin. What? Inis na tanong ni Mommy. Naninibago siya na nagawa kong tumanggi ngayon. Hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko kilala. Sabi ko sa madiin na boses. It's the first time I talked back. Palagi akong sunod-sunuran, pero sobra na to ngayon. Hindi ko na kaya ito dahil panghabang buhay ng usapan ngayon. Sinusuway mo ba ang gusto namin? You need to marry a man from a good family for our business. We need to expand our business more. We need a man from the same line. Sabi ni Daddy at pinalo niya ng malakas ang lamesa pero hindi gumalaw. Bakit ba kasi ako? Kung pwede namang si ate. Matapang na tanong ko, kaya nangunot ang noo ng kapatid ko at mabilis niya akong pinagtaasan ng kilay. Ikaw? Walang utang na loob? Sigaw ni Mommy. Dahan-dahan akong tumungo saka umiling sa kanila. I maintained my straight face and I don't care if they will get angry even more. I don't want to marry a stranger, kahit pa anak yun ng kung sinong bilyonaryo. Handling the company is fine, but I won't marry anyone. Do me a favor, please. I won't marry for convenience. Never, I said, and Dad laughed sarcastically. Gusto mong patunayan ang sarili mo? Go! Find a good man for you, he shouted. I have a boyfriend, so I won't just marry someone you want for me. Siguraduhin mo na may maipagmamalaking sinasabi mong boyfriend. Get out of here! Wala kang kwenta. Huwag ka ulit magpapakita sa amin. Galit na sigaw niya, kaya tiimbagang kong kinuha ang bag ko bago tumalikod. I smirked sarcastically. Of course, kailan ba kami nagkaroon ng maayos na dinner? Yung hindi ako pinapagalitan or iniinsulto. Never. Tuloy-tuloy akong naglakad na tila walang problema. I am used to all of this. I am used to be their daughter. But it doesn't feel like that.
I am used to act like one of their employee who always follows them. Pero hindi sa parte ng buhay ko na yon. Not my marriage. They have no way on whom I would marry. Hindi ko sila hahayaang hawakan ng parteng yon. I drove my way to my favorite bar. I can't believe I just said to my parents that I have a boyfriend. Kahit ang totoo wala. But I don't want to get married. Napahilot ako sa sentido ko. Saka lumiko ng daan papunta sa opisina imbis na sa bar. It's 8 in the evening. And my parents should be proud. Because I am a workaholic. Pero kailan ba nila ako nakita? I rolled my eyes before parking my car. Tuloy-tuloy akong pumasok sa loob ng kumpanya. The ground floor is empty. Hindi ko maiwasang isipin ang mga sakripisyo ko sa kumpanya na ito. I managed this right after I graduated because my sister doesn't want to. And of course, my parents favored her. And they made me manage this even though I am not yet ready that time. Sinunod ko sila. I want them to be proud of me. Pero kulang pa bang mga nagawa ko? At last, I learned how to speak for myself. For the first time. Naglakad ako papunta sa opisina ko. The cubicles are all empty. Nilampasan ko yun pero may nakita akong isang bukas na computer sa dulo na cubicle. Kaya kunot-noo ko iyong nilapitan. Hindi pa ako tuluyang nakakalapit doon ay biglang may lalaking sumulpot. His hair is messy. Papikit-pikit siya na tila inaantok. Bahagyang bumagal ang paghakbang ko. Hanggang sa kusa akong huminto habang nakatitig sa kanya. I smirked. I didn't know that there is someone as workaholic as me in this company. Rinig kong marahan na mura niya. I raised my brow even though he still didn't see me. Ilang sandali pa ay nakita ko na may tinawagan siya. Hindi ko alam kung bakit pinanonood ko siya ngayon. I am just curious. Sinong mag-overtime hanggang ganitong oras? Ako lang. Anne, I'm really sorry. I can't be with you tonight. I am trying to find some ways to gather that 3 million that we need. Huwag mo munang ipaalam kay Tito. Gagawin ko ng paraan. Akong bahala. Don't think about it too much. I love you. Pupuntahan kita bukas. He said over the phone. Napahalukip-kip ako. I am amazed. Hays. Muling mura niya. Sa kanya pa ba ito na inilapag ang cellphone niya sa tabi ng computer? Mr. Anderson, I muted. Just enough for him to hear me. Bigla siyang tumayo ng tuwid dahil sa narinig at mabilis akong hinarap. I saw his eyes widened at kahit pa medyo madilim sa palapag na ito dahil patay lahat ng ilaw ay kita ko pa rin ang pagtaas baba ng Adam's apple niya. I stared at him coldly. Ma'am, good evening. He said but I looked at him from head to toe. I am handling this company for almost 4 years now and I remember him being here during those years. Mas nauna pa siya sa akin sa kumpanyang to. Why are you still here? I coldly asked. We stared at each other's eyes. Bahagyang umawang ang mga labi niya. Saka siya bahagyang nag-iwas ng tingin sa akin. Naningkit ang mga mata ko dahil doon. Pero nang binalik niya ang tingin niya sa akin ay nagtaas ako ng kilay. May tinatapos lang ako. He answered. Now I got to see his pointed nose. Bahagya niya niluwagan ng necktie na suot. Dahan-dahan akong humakbang palapit sa kanya. I need a boyfriend, and he will act as my boyfriend. Mr. Zeus Anderson, right? I asked with no emotions. Bahagyang nangunot ang noo niya, pero tumuwid siya sa pagkakatayo nang mas lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang necktie niya sa dahan-dahan iyong inayos habang nakatitig sa mga mata niya. Of course, I know him. I know my employees. Nagpipigil siya ng hininga kaya ngumisi ako ng kaunti. I have an offer, I said. Hindi niya inalis ang mga mata niya sa akin. Amazing, right? The CEO is near you, Mr. Anderson. You should be thankful. What is it? He asked. I wanted to roll my eyes when I heard his deep and solid voice. I'll pay you 3 million pesos. Marahang sambit ko bago binitiwan ang necktie niya. For what? Be my boyfriend. I cut him off. His eyes widened. Dumaan ang pagtataka sa mukha niya. And I expect him to say yes. But he shook his head. Tila namuhay ang kakaibang inis at galit sa loob ko dahil sa pag-iling niyang yun. I can't believe my employee dumped me. I know that you need 3 million. So why won't you agree? Matigas na sambit ko. I won't lose my cool because of his nonsense rejection.
Mom, I am engaged. He answered and I scoffed. Mr. Anderson, do you think I'll make you my boyfriend for real? I just need someone to pretend to be my boyfriend for 3 months. Just 3 months. And I'll pay you 3 million. Paglaro ko pero hindi nag-ibang itsura niya. It's like he'll value his principles first before anything else. That's still cheating, Mom. He said so. I scoffed again before slightly pushing his chest. Nonsense. I said before turning back at him. Tuloy-tuloy akong pumasok sa opisina ko at hindi na muli siyang nilingon. I can't believe those people. Pinakawalan niya ang 3 milyon para sa walang kwentang bagay. I just need him to pretend. Hindi ko siya aagawin sa fiancé niya. Ano naman ang paki ko, diba? I checked some papers inside my office. Kaagad rin akong lumabas matapos yon. I glanced at his cubicle and I found out that his computer is already off. I rolled my eyes before walking towards the elevator. At bumalik lang ang lamig ng itsura ko nang makita ko kung sino lalaking nakasandal sa loob na tila malalim ang iniisip. Pumasok ako nang walang kahit anong sinasabi, kaya napaayos siya ng tayo at napatingin sa akin. I don't usually interact with my employees, pero ngayong nakikita ko siya ng malinaw sa pinto ng elevator, ay hindi ko maiwasang punahin ang tindig niya. He looks good for a simple employee. Kung hindi ako pamilyar sa mukha niya, ay baka isipin ko na isa siyang bilyonaryo na nagpapakasaya sa buhay. Nagsalubong ang mga mata namin sa pinto ng elevator. Why do you need a guy to pretend to be your boyfriend? He asked. Nilingon niya ako kaya nilingon ko rin siya. Who are you to question me, Mr. Anderson? I asked. Umigting ang panga niya dahil sa sinagot ko. Hindi siya nakasagot kaya nang bumukas ang elevator ay tuloy-tuloy akong naglakad palabas. I could feel his presence behind me. Pero kung ayaw niyang tanggapin ang gusto ko ay wala na akong pakialam sa kanya. Hanggang sa parking lot ay ramdam na ramdam ko ang presensya niya sa likuran ko. At nang makarating ako malapit sa kotse niya, ay bigla niya akong hinawakan sa palapulsuhan. His warm palm is impossible in this cold night, but I did not let it affect me. Walang emosyon ko siyang nilingon. Bitaw, utos ko pero hindi niya ginawa. Hanggang kailan ang offer? He asked so I raised my brow. I don't need your unsure answers, mister. I said so he slowly let go of my wrist. I'll think about it, he said without looking at me. I scoffed before shaking my head. I repeat, I don't need unsure answers, I said before getting inside my car. Pinaharurot ko ang kotse ko paalis at kitang-kita ko sa side mirror na nanatili siyang nakatayo doon. I smirked. Wala akong planong mang-agaw. I murmured. I woke up the next day because of my sister's call. Ayaw ko sanang sagutin pero dahil sa inis ay sinagot ko rin. What? I was a little bit pissed. Julia! I had no time to slap you last night. Don't drag me into your problems. She shouted na ikinainis ko. Why, Mira? Or should I call you ate? Why don't you be productive and stop being a spoiled brat? Oh my bad. Mom and Dad like you a lot, so you can do whatever you want, I sarcastically said and laughed on the other line. Yes, I am the favorite daughter, and you are the cursed one. It's your fault anyway. Live with it, she said before dropping the call. Inis kong naiba tong phone ko dahil doon, sa kagalit na tumayo mula sa kama. Cursed one? If my brother is still alive, I won't be like this. Hindi sana ako naghihirap ngayon. Hindi sana ako nagbubuhat sa lahat ngayon. Why are they blaming me for what happened when in fact I don't know anything back then? My parents loathed me. Sinisisi nila akong lahat sa pagkawala ni kuya, kahit na hindi naman akong may kasalanan. Tumulo ang masaganang luha sa mga mata ko nang makapasok ako sa banyo. I turned the shower on, at nang maramdaman kong init ng tubig ay mas lalong rumagasa ang mga luha ko. I could still remember my parents' hateful stares towards me. Why are they blaming a 9-year-old child? Why are they blaming me for my brother's death? I didn't. Hindi ko gustong nangyari. We were just playing back then, me and my brother. I was 9 and he's 13. We were playing at the shore. Our parents are eating with Mira. Hindi ko alam ang mga bagay na yun noon. I was completely clueless. Walang kaalam-alam ang bata kong pag-iisip. Naligo kami sa dagat kahit mahigpit na hinabili ni mommy at daddy na bawal. I want to swim so my brother let me. We were enjoying. I knew it.
I could clearly recall it. We were laughing and we were trying to swim even if we can't. Mababaw lang naman yon. But a huge wave came. I laughed so hard because the waves pushed me back in the shore. Paglingon ko sa kapatid ko, wala na siya. I tried finding him but I can't. I tried calling him but he didn't answer. It's not my fault. I didn't do anything to harm him. Like what they said. I love him so much. I lost my family on that day. Mom and Dad hate me. I was just a kid yet they blame me. I accept that. I promised myself to be tough and to make them proud. I followed them all my life. Napakurap ako saka pinilit ang sarili na huminto sa pag-iyak. Ang tagal-tagal na nun pero dala-dala ko pa rin. Walang oras na hindi pinaparamdam sa akin ang kasalanan ko. My parents' hate towards me made me remember how useless and bad I am. I just want to swim. My 9 years old self just want to enjoy. Hindi ko naman alam na mangyayari yun. Dahil sa mga alaala na yon, ay mas lalong hindi maipintang mukha ko nang makarating ako sa kumpanya. Nasa ground floor pa lang ako ay kaagad na nagsitabi ang mga empleyado para padaanin ako. Tuloy-tuloy akong naglakad papunta sa office ko. But before I could get it, someone blocked my way. I raised my bro. Nakita kong aligagang mga mata niya, kaya malamig ko siyang tiningnan bago ko nilingon ang sekretarya kong kabado na nakatingin sa amin. I smirked. Do you have something to tell me, Mr. Anderson? I asked, like a real boss to my employee. Can I talk to you? Tungkol sa sinabi mo kagabi. He said so I rolled my eyes before opening my office door. Sumunod naman siya sa akin papasok. I sat on my swivel chair and I looked at him boredly. I have no time for you. Yes or no lang ang sagot na gusto kong marinig. Do not waste my time, I boredly said. From here I could see sweat on his forehead, like everything was making him nervous. Ma'am, I don't need monologues. I cut him off. Kung ayaw niya hindi ako mamimilit. I can find some guy better than him, who can act like my boyfriend for 3 months or so. But if he'll agree, then fine. I'm doing him a favor here. He needs money and I'm giving him sideline for that. I need money. Matigas na sambit niya at tinaasan ko siya ng kilay para sabihing magpatuloy siya. He sighed before he massaged the bridge of his nose. Dahan-dahan akong naghalokip-kip. Ang tagal, naiinip na ako. Ang tagal, I said before rolling my eyes. I want to take it, but... I don't need your buts, Mr. Anderson. Get out. I boredly said before reading some documents. Pero imbis na umalis ay nanatili siyang nakatayo sa harap ng lamesa ko. Na tila asong naliligaw at hindi alam kung saan pupunta. I will take it. Mas determinado na niya ngayong sambit, kaya muli ko siyang tiningala. I met his eyes and I smirked. Are you willing to cheat? I asked. Humigting ang panga niya. I smirked. We'll just pretend, he answered, so I laughed without humor. Get out. Meet me again later after work. I'll discuss the rules, I said before eyeing my documents again. I am amazed at what money can do. And now I will do everything for me not to get married to the man I don't know. I am fine alone. Hindi ko kailangan ng asawa. Mas lalong hindi ko kailangan ng asawa na ang mga magulang kong pipili para sa akin. I signed some important documents. And after that, I made a contract for my craziness. Exclusive between Julia May Remulla and Sus Anderson. At exactly 8 in the evening. And I know my employees went home. Dahan-dahang tumayo dala ang isang puting folder kung saan ang kontrata na ginawa ko kanina. I was about to walk but the door of my office opened. It revealed the guy I want to talk to. Imbis na lumabas ay bumalik na lang ako sa pag-upo. Saka tiningnan siyang papalapit sa akin. I think he's 6 feet and 2 inches. Hindi ako nagkamali na siyang nagawa kong sabihan tungkol dito. He looks good, for real. Take a seat, I said when he went closer. Nang nakaupo siya sa harap ng lamesa ko'y dahan-dahan kong nilapit sa kanyang folder. Kumunot ang noo niya pero tiningnan niya na rin kung ano ang laman. Ang gulat at pagtataka niya ay nadagdagan nang mabasang mga nakasulat. What's this? He asked. I am not stupid, Mr. Anderson. Gusto kong siguraduhin lahat ng galaw ko. That's our contract. We'll both sign. I'll send this to my lawyer. Kapag may nilabag ka sa kontrata ay kakasuhan kita. I will put you in jail. I seriously said. Umigting ang panga niya, saka umiling siya na tila hindi makapaniwala. This is crazy,
No bed scene? We won't even kiss? Nagtitimpi na sambit niya, pero nilapit ko lang ang ballpen sa kanya. I want to make sure. Basahin mo ng ilang ulit. Kabisaduhin mo. I said while staring at his face. 3 months? I can't ask anything personal and I won't stay in your place? Miss Remulla, is this for real? He asked like he's stressed. Do you have a problem? Why? Do you want to stay in my place? Do you want to have something with me? I asked. Nalaglag ang panga niya at nag-iwas siya ng tingin. I am engaged. I don't care about your personal life. Just do what you need to do. I'll transfer 1 million to your account tonight. I explained pero nakatitig lang siya sa kontratang ginawa ko na tila nag-iisip pa ng malalim kung tatanggapin niya ba yun o hindi. So we can hold hands and I can kiss you? Tanong niya kalaunan. I rolled my eyes. Hold hands, yes, but no kissing. We'll just pretend in front of my family. And if needed, Mr. Anderson, I am not desperate, I said. Malakas siyang bumuntong hininga. Saka pikit matang pinirmahan ng kontrata na ginawa ko, kaya mas lalo akong napangisi. Are you sure? I asked after he signed. Paano kung umatras ako sa kalagitnaan? He asked. Ipapakulong kita. Sagot ko, saka kinuha ang pinirmahan niyang kontrata. Saka pumirma rin ako. Why are you doing this? He asked so I snapped my fingers in front of him. Do not ask anything personal, remember? In those 3 months, that we'll pretend as a couple, my name is already enough. Wala ka nang aalamin sa akin. At wala rin akong aalamin sa'yo. After the contract, we'll act as strangers again. This will benefit the both of us. So follow the rules, Mr. Anderson, I said. Saan nga kaya sila dadalhin ng pagpapanggap nila?